Kasama natin ngayon, Yes, yes. di pa natutulog. Ito si Ronald Ronald Shogun Llamas, kasama po natin ngayon. Sir Ronald, kamusta naman kayo dyan? Bago kang bayani ngayon. Paborito ka ng ni Mark Oleta and the rest. How does it feel, Sir Ronald? Bago matapos ang taon, you're entering Oo. the final list of blacklist. I must be doing something right, no? To effect such hatred, such disgust, no? Such insults, no? Ano kasi ginawa mo, Hindi ba Sir? nila alam, katulad ng sabi ni Nietzsche, what doesn't destroy me will make me stronger. What? Kaso yun nga, nakita mo yung Modern Family, sabi nung chubby na bata. Nietzsche said that, but how come Pedro, he got sick now, he cannot walk again, but he's not dead too. Sabi ng bata, what cannot kill you can make you also weaker. But anyway, hindi natin pupuntahan to. Nakita uh, mo yung Modern Family, meron yung part na gano'n, uh, pinagtawanan si Nietzsche nung oh, chubby na Latinong bata. yung Marcoses, yung kababayan mo ba Marcoses, Modern Family? Parang Ano? hindi yata Kakatapos lang na-anticipate bumalat yun ng ah. kababayan mo si Amy eh. Ano, Ibang class. kababayan mo si Amy, kakabalat lang eh. Oh, sharpest line. Why do you think would Amy go this far? Is she smelling blood? I'm sorry, like, does she think na may chance siya mag-replace kay BBM? I mean, I don't think she'll ever be a president or vice president. Pasang-awa nga nakapasok sa Senate eh. Tingin ko last hura na niyan, representing the DDS. Dahil yung Iglesia ni Cristo, pagkatapos niya magsalita, nag-fold up na eh. Nag-uwian na. Diba? So, malinaw yung rift between the DDS and the Iglesia. Kaya pinayagan siya magsalita dahil siya si Amy Marcos. No? Pero parang yan na yung last hura in this incident ng mga DDS. Dahil kakaunti lang sila sa EDSA, tinaboy sila sa Luneta, no? At yung kanilang posisyon ay opposite ng naging posisyon ng Iglesia kahapon. No to military junta, no to revolutionary government, no to forced resignation of the president, no? Parang si Richard Haydarian yung nagsasalita imbis na Iglesia. Wait lang. Pero na-confuse ako kasi mayroon akong mga kasama na follower ng religious group na yun. Pero parang iba yung coordinated ba sila? May chat group pa sila? Parang iba yung narinig ko dahil sa mga INC friends kong iba. kung kung pipikit ka pa, akala mo Catholic Bishops Conference yung nagsasalita eh. In fairness, very balanced, no? Very balanced. Parang yung position ni Cardinal David, position ng INC, very, very. Why do you think, Sir Ronald? Because you had a very strong presence of Amy there in that event. Meron pa siyang yung parang Amy bus, yung mga ganon. Tapos meron pa Chavit Singson, meron ganon. Kasi yung mga DDS, tuwang-tuwa na. Ito na, the Kibuloy group. But INC took a very, I would say, measured, mature position on this. Were you surprised, Sir Ronald? Well, dahil while they were planning and doing all of this, no, JIL, KOJC, Chavit Singson, no, Maysug, yung Iglesia ni Cristo, while they were the main force in all of this, were also negotiating behind the scenes. And apparently, ay nakuha nila yung lahat ng kanilang hinihingi, lahat ng kanilang nire-negotiate. Kaya nagbago yung tono. Hindi ko alam kung ano yung kanilang ni-negotiate. Pero apparently, they were very happy with what they got. No? Kaya nagkaroon ng breathing space yung Marcos government. The crisis is not yet over. Pero tingin ko, for the time being, ay nag-dissipate itong plano ng mga DDS na withdrawal of support. Itong Marcos resign, itong revolutionary government, parang pinulot sa kangkungan for now. Especially with the position of the armed forces 2 days ago, that they will stick with the Constitution, they will remain neutral at hindi sila sasama sa destabilization, with the position of the church na sila ay against
any extra constitutional means, especially a revolutionary government and a junta, at yung nangyari kahapon sa Iglesia ni Cristo. So, pinulot sa kangkungan yung mga DDS. At hindi ko alam kung magpapatuloy sila na mag-rally bukas. Dahil parang nawala na sila ng steam at nag-fizzle out na yung kanilang calls to bring down the government. That's a very good point, Sir Ron. So you're saying show of force yan, basically leverage to get their best terms. So in a way, in fairness to INC, they're consistent. Unity pa rin sila. Unity pa rin ang gusto nila. Kapayapaan, di ba? Ayaw nila ng Oo. Oo nga. Parang pa yan eh. Oo. Parang cool pals. Ron, inaayos to mo na nga yung sitwasyon natin para Parang makauwi pals, tayo no? eh. Scoundrels unite. No? You have nothing to lose. Manifesto na, Sir Ronald. Manifesto na yan. A specter is hunting the Philippines. Ronald Llamas. Sir Ronald, wala ka naman siguro kinalaman dito, no? Sa naging kangkungan na naman mga DDS. Wala ka naman siguro kinalaman. Wala. Nasa Japan ako eh. I'm just watching from the sides, no? Parang naging suspicious ako na wala ka sa bansa, biglang may nangyaring behind the scenes deal, allegedly. Parang sounds very suspicious. Na kung saan wala si Sir Ronald, biglang may mga agreement side deals na nangyari allegedly, Sir Ronald. Ikaw kasi masyado kang suspicious character eh, no? Hindi, pinapawi mo nga ako. Sabi mo, Richard, di natatagal to si BBM. Wala pang Christmas, wala niyan. Bakit? Di okay pa yan. Sabi kong ganun. Ayan tuloy sa Ronald. Okay pala eh. So, kumbaga, may breather na ulit ng contest si BBM. Do you think whatever now, behind the scenes negotiation will hold? Until the next crisis. Dahil yung testimony, expose ni Saldico is more political than legal. Wala naman siyang legal basis unless nandito siya, dala-dala niya yung kanyang ebidensya, yung kanyang resibo, at may corroboration yung kanyang sinasabi. Pero unless wala siya rito, it will just be basically for political goals. And for now, yung political trigger na yan, nawala. No? Nawala dahil nawala yung military na balak nila mag-withdraw ng support at nawala yung Iglesia ni Cristo na main mobilizable force nila. No? Let's be honest, impressive pa rin, no, for INC to bring out 500,000 people kahapon. Of course. In fairness, let's give it to them. Let's show respect. In fairness, I don't think any other religious group can bring as many people out. In fairness. Kaya nga, of course. Kaya nga umuwi sila ng masaya. Ikaw, masaya ka ba? Masaya ako. Kasi, I wonder, ano yung, wait lang, hindi ko na-gets. Pro-transparency and accountability. Wait lang, Sir Ronald. I'm just trying, nakakonfuse ako, hindi kaya ng Oxford level analysis dito eh. Pro-accountability and transparency. Pero nung 2016, actually walang pero. Nung 2016, BBM Digong, 2022 Uniteam, 2024, 22, ayaw mo ng impeachment trial para tignan yung ebidensya ng corruption. Pero pro-accountability ka? Pro-transparency? Ano yung algorithm? Sir, I'm trying to figure out the mathematics there. How does it work? Ha? Paano yun? Parang yan eh. Method in the madness. No? Parang method in the madness yan eh. Pero kailangan maunawaan mo yung madness. No? It's parang an age of disruption. Sabi mo, leverage point lahat. Oo nga, yun nga. Yun nga yung method in the madness. Actually, kung wala kang ma-negotiate, edi away tayo. Kung may ma-negotiate, edi uwian na. Di kanina, nag-uwian na. Wait lang, Sir Ronald. Since we're just scratching the surface, hindi ko alam, ikaw, importanteng tao ka, pero yung mga simpleng taong katulad ko, Sir Ronald, I just realized, biglang mayroon ng cabinet reshuffle, yung paborito mong ngayon, hindi lang ex-Supreme Court Chief Justice, ex-Executive Secretary na parating nilalagay na ex-Supreme Court. So, I'm imagining, pag si Bersamin may press conference nakalagay, ex-Executive Secretary, ex-Supreme Court, double X na siya, malapit na mag-triple X yan si Bersamin.
Do you think may Ah, kinalaman yan natanggal si Bersamin, natanggal yung DBM secretary is, I mean, to be fair, baka yun yung transparency, accountability concession ni BBM sa INC. I doubt it dahil more than a week nang pinag-uusapan niyang kanilang pag-alis at yung kanilang pagpalit. Long before itong testimony ni Saldico. Ayun lang, na lampasan na ng events. Kaya idinidikit dito sa mga nangyari yung kanilang pag-resign. Pero even before, ay pinag-uusapan na yung kanilang pag-resign. Halimbawa, kaninang umaga ay sinabi ko na sa several interviews na matatanggal na si Bersamin. No? Si Pangandaman ay delikado. Dahil nga, pinag-uusapan na yan more than a week ago. No? Partly dahil nalilink sila dito sa mga testimonies ng mga whistleblower. Partly ay baka hindi masaya yung presidente sa kanilang performance. Dahil halimbawa si E.S. Bersamin ay hindi siya nagiging ES hindi siya linchpin, hindi siya crisis manager, hindi siya first and last line of defense ng presidente. Kaya medyo problematic yung kanyang pagiging executive secretary. Well, kung buong buhay mo ikaw ay judge at ikaw ay chief justice sa Supreme Court, parang yung skill set mo hindi para sa pagiging executive secretary, no? Kaya siguro ito na yung kanyang graceful exit. Siya ay nag-resign, Pero no? the timing, remember Sir Wala Ronald, namang you said, tinatanggal eh. but the Wala namang timing, is it a tinatanggal, lahat coincidence? nagre-resign eh. Ha? Pero coincidence ba yung timing na just right after the INC pro-transparency accountability rally, just after Zaldico's pasabog, biglang natanggal yung dalawa? Especially yung DBM secretary. I always felt she's Well, in a better spot. well, yes and no. Yes and no, dahil nga matagal na pinag-uusapan yan. Pero at the same time, pag may ganyang crisis, usually ang sagot mo yan, revamp. Naalala mo, nung nagkaroon ng crisis sa GAA, sa national budget, di ba? Magre-revamp daw ang presidente, pero naging review imbis na revamp. So lalong lumala yung crisis dahil hindi nila tinuloy yung revamp. Ngayon, kahit dalawa lang yan, it's practically a revamp. Dahil two of the most important positions in the cabinet, yung ES at saka yung DBM. So, at least pwede mong sabihin, nagkaroon ngayon ng revamp. At least pwede mong sabihin na seryoso ka na magreforma ng iyong gobyerno. Di ba? At medyo nakatulong umalis dun sa crisis. No? Will that be enough? For now. For now. No? So may trabaho pa tayo sa Ronald. Kasi Hmm? Hindi, parang kami, dahil ikaw nasa UK ka eh. hindi nakikisakay nga ako, nakikiepal ako. Ano nangyari dyan sa Pilipinas? Tulong nga ako dyan. Sorry, nagtatrabaho ka rin pala. Oh, grabe ka naman Sir Ronald. Hindi lang ikaw nagpupuyat ng 11 p.m. and all of that. Oo, Sir kawawa, Ronald. Sarap. kawawa ka naman, hirap na. Kawawa ka naman, nakakayayat ka na. Wow. Wow. Namumutla ka na. Sir Ronald, bakit tayo Ang mambuli? sarap, ang sarap talaga mag-heckle, no? Bully ka talaga, hindi na hekel yan. Yung mga tulfo lang hekel ko, bully ka talaga. Sir, wow naman. Sir Ronald, Ah, so, ah. so wala na, medyo mukhang makaka-Christmas naman si BBM as president, more likely than not. Oo, Let's say tsaka New Year. 95% confidence Baka hanggang interval. Valentine. Oh, baka hanggang Valentine. Kaya hanggang Valentine. So why would Amy do this? Oh, I mean, does it even make sense for I mean, she's not only burning bridges na, no? I mean, could Amy be in trouble? Dati pa yun. Wala bang wala bang remember at some point 'di ba meltdown na si First Lady kay Sara, 'di ba? Sabi niya, "Batshot ako diyan." After that, tapos na talagang unity, 'di ba? Do you think we could see a moment whereby the First Lady said, "Alam mo, batshot din ako dito sa kapatid ng ko, asawa ko, gago to ah." Hindi, don't you think that moment might come? Medyo sumosobra na si Amy ah. Tingin ko ay una galit siya dahil nag-fizzle out itong Marcos resign nila. Nag-fizzle out itong kanilang bring down the government project. No? At muka na siya na yung, dahil hindi makasalita, yung mga DDS dun sa rally ng mga INC,
siya na lang yung pinadala. Dahil hindi naman siya haharangan ng INC. Dahil siyempre, siya ay isang Amy Marcos. No? Kaya it's a combination of different confluence of events. Kaya niya ginawa yan. Pero tingin ko, yung dominant dyan ay galit. Galit sa kanyang kapatid, sa First Lady, at sa gobyerno ng kanyang kapatid. Galit dahil Lalo na, siya yung nag-announce na magte-testify si Saldico 2 days bago nag-testify si Saldico. Ibig sabihin, privy siya. Privy What? siya sa gagawin ni No, Saldico. Sir No? Ronald, you just said Mm. everything is coincidence in the Philippines. There's no design, there's no plan. Sabagay. Oh, I stand corrected. No? Completely I stand coincidence lahat corrected. ng mga yan. I'm very sure about it. So basically, sumablay na naman ng mga DDS. That's basically isa pang sablay. Reyna ba ng sablay si Amy? Yan bang tawag natin? Reyna. Uy, nag-press con siya kanina in English. Ha? Nag-press con siya. Princeton accent ba? Kasi kunyari, nag-aaral sa Tsaka, Princeton. ang dami niyang sinabi na dati na niyang sinasabi. Sabi ko, pinakinggan ko, what was that about? So, Hindi kaya weird na umaasa si Amy na the DDS will support another Marcos, third major election cycle, 2016, 2020. Expect na 2028, Amy pa rin, isa pang Marcos ang supportahan nila. I mean, I think she doesn't have a lot of respect for DDS, no? Na parang fool me once, fool me thrice, hopeless case pa rin, no? Hindi, siguro tingin niya kasi there are a lot of fools coming out of the woodwork. So, it is a moment for fools. No? Fools like us. Buti nga, fools lang. Sir Ronald, alam ko antok ka na rin, pero ay nako Sir Ronald, para kasi pag antok ka, delikado maganda yan Baka may masabi ka, marami tayong trending, parang sinabi ni Justice na off the record pala yung sabi niya. Sayang, may yun. Sayang yun talaga. Alam mo yung comment na ibang tao? Kawawa naman si Justice Carpio, pinapahamak ng Hidaria. Alam mo, comment ng tao, para mas type ko yung off the record ni Justice Carpio. Sabi ko, parang Ronald Llamas rin pala si Justice. No? Magaling din. No? Kasama pa naman sa kanyang off the record yung kay Marcoleta. Yun pa naman, yung kay Mark. Yun, grabe, nag-trending yun. Kahit dinelete ko na, nakuha na ng tao. Medyo too late na, Sir Ronald. Kaya ingat ka, Sir Ronald. Baka mamaya nila-live ka pa rin, nagla-live show ka nang pala. Hindi namin alam, Sir Ronald. Baka yun ang ginagawa mo kung saan ka ngayon. Baka nagla-live show. What's the worst that I can say? Ano ba pwede kong sabihin? No. Na off the record. Actually, inisip ko nga. Hindi ba meron ka bang mga kunyari, Sir Ronald? Meron pa, off the record. Ito sasabihin ko sa'yo, Richard. Tapos pag-google ko, yun yung sinabi niya kahapon sa isang show. Diba? Tapos headline, Ronald Llamas says XYZ. Akala ko off the record yung X. So hindi lang pala balita. Fake pala yung confidentiality natin. Ito ba mas madala, Sir Ronald? May kausap tayong kaibigan na common friend natin. Wait, sa kanya pala galing yung sinasabi ni Ronald. Sabi ko, third hand pala itong pinigay sa akin. Wait, sinabi nila, sa'yo pala galing yan. Diba? Parang, sinabi ko nga doon sa isang kaibigan, tao na ito, sabi ko, magaling kasi si Ronald mag-embellish. Packaging kasi, para kang Dubai. Yung para mga product galing sa mga neighboring country, nire-repackage ng Dubai, tapos naging sa Shopee. Parang yun na, processing zone ka pala sa Ronald. Sabi nga ng isang famous artist, no? A good imitation is the most perfect originality. Tapos kinausap ko yung common friend natin, sabi niya, hindi naman yun ang sinabi ko kay Ronald, bakit naging iba ng konti? Siyempre sabi ko may branding yan si Sir Ronald. Kaya believe ka sa akin, Sir Ronald, believe pa rin ako sa'yo kahit nahuli kita ilang beses. Wait, parang hindi pala galing sa pero yun ang gusto ko sa'yo, walang pretension. Hindi katulad ng isang analyst na nakipag-away kay
Attorney Claire De Castro kahapon. At ngayon, Mm. nakikisama yung paborito mo, isa pang attorney na sabi niya, hindi, dapat kami mga attorney lang nag-aaway. Sino tong mga to? Ito na ba yung mga woodworks people? Sino sila? Bakit sila nakikisali? Wala naman silang relevance. Oo. Alam mo naman ngayon, panahon ng mga ganyan ngayon eh. It's a Naghahanap time for buhay. pretenders. Naghahanap buhay lahat ng tao ngayon. So, Ngayon nga lahat political analyst eh. Kaya nga ang actually, tawag ko na sa sarili ko political heckler dahil yun. baka mahirap na eh. Kaya nga ako, Sir Ronald, back na ako sa Ah, public intellectual, Sir Ronald. So, I'm back to my ba. Oh. social, Ang alam ko yung public intellectual kanya by acclamation. walwal. Intellectual. Yan, intellectual wal. Hindi kailangan ng acclamation, Sir Ronald. But, so, where does this leave the good people, the good opposition, progressive opposition at this point in time? Kung mukhang yung DDS sobrang isolated na ngayon. Should we just Well, ignore them? beneficiary yung real opposition. Dahil yung breathing space para kay BBM is also a breathing space for the real opposition. Dahil yung threat ng something extra constitutional was very alive just a few days ago. Di ba? Ngayon, ay may space ka. So, kailangan gamitin ito going into November 23 mobilization, November 30, no, and beyond. Kailangan ay yung real opposition, yung real anti-corruption movement, anti-impunity movement, kailangan siyang mag-mature into an anti-dynasty movement, into a pro-reform movement. At magpasulpot ng mga bagong leaders, both local and national, na layaban sa 2028. Now that possibility is getting stronger. Dahil just a few days back, kinakabahan yung mga tao eh. No? Magkakaroon ba ng RevGov, junta, no? Resign all, etc. Ngayon, I think for the next 3 months, ay medyo wala yan. Or yung possibility niyan is much lesser. No? Ay, dapat i-maximize natin yan to strengthen our ranks, to define our narrative, to choose our leaders. Tsaka still the Dahil momentum, no? marami sa mga leaders natin medyo tahimik pa eh. Kung hindi Bakit sila kaya? mag-i-scale up, kailangan ng mga bagong leaders. Sir, No? I want to talk about it. Yung tahimik, nakita mo yung mga memes na lahat ng mga progressive, tapos, ang sabi nga ni Bato, di ba? Ano daw, mga komunista daw at saka pinklawans daw ay pro-BBM or tahimik sa corruption ni BBM. Mga hipokrito daw ang mga pinklawan at komunista. Ano masabi mo, Sir Ronald, since tayong dalawa yung komunista dito? Siyempre, natamaan din ako kasi komunista ako. Ano masabi mo? Yeah, well, una, coming from Bato, ay mahirap ng patulan yan. Baka magkaroon lang siya ng mileage. No? So, kung galing kay Bato, huwag mo lang sagutin. Lalo na nagtatago siya ngayon. No? Nasa underground siya ngayon. So, baka siya yung mas kinakailangan magpaliwanag. No? So notes from the underground na siya ngayon. Dostoyevsky. Ikalawa, mukhang hindi naman tahimik itong mga pinklawan. Ang iingay nga eh. Di ba? From church leaders to civil society leaders, no? To podcasters, ang iingay nga eh. Di ba? Ang medyo kulang, yung mga dating leaders ng Pink, no, na tumakbo or napunta sa Senate, sila yung medyo a little tentative dito sa mga issues na ito. Pero yung mga ito mass ba yung leaders, isa na na-endorse ng INC noong 2025? Kasama ba yung Sino yun? Sino yun? Ha? Sino yun? Huli ko narinig dyan sa INC endorse na kaibigan natin na Pink is parang blockchain? Blockchain daw ang solusyon sa lahat ng problema natin. Oo nga. Ayan. Wala akong alam sa blockchain eh. Si Krista na lang tayo natin. Bitcoin na lang natin yung national bank. Uy, kaya nakita ko si Crystal sa Billionario Ano na, regular na sila. Si Krista at saka si Falsis, Attorney Falsis, mga regular na. Si Falsis nga, kinawawa si Panelo yung kaibigan mo si Panelo, wasak na wasak siya. Sabi niya, kayo nga DDS, wala nga kayong pinakulong na kahit isang kurakot ng panahon niyo, ganyan. Wala, hindi makasalita si Panelo nag-hang na yung system niya.
So Sir Ronald, huling-huli dito, what is your take dito sa issue ng corruption? How central it should be dun sa advocacy and mobilization strategy ng opposition? Because I don't know did you follow yung recent debates? May away na naman, nakisali na naman ako. Itong away on the issue of basically should corruption be the central issue or not? Because ang sinasabi nung iba, katulad nung kaibigan natin si Jesus Felipe, uh, among others, na baka naman sa sobrang corruption lang tayo ng corruption, baka pwede bumaksak yung economy dahil takot na magkaroon ng spending. I mean, this is a problem we also saw during your administration, Aquino administration, whereby there was a delay or dip in infrastructure spending because of concerns with good governance, and we had a quarterly growth of only 4%. So ang concern ng ibang tao is that yes, we have to fight corruption, but more important, we have to make sure hindi tayo magkakaroon ng economic recession or excessive contraction because of fear of spending. Where do you stand on that, given yung experience ng administration mo, ng Pinoy administration, when they had to balance good governance and also economic output and infrastructure spending? Do you follow the debate, Sir Ronald? Kasi medyo intense siya eh. Kaya nakisali rin ako, dinagdagan ko pa yung away doon. Parang hindi ako nag-agree na yun yung terms of engagement eh. Dahil wala naman nagsasabi. You mean false debate? It's a false debate. It's a false debate eh. Dahil nga, wala naman nagsasabi na corruption should be taken in isolation. Lahat naman yan interrelated eh. Diba? Pero ang problema, dahil hindi tayo gobyerno, no, ay hindi natin magawa yung ating gusto na dapat ang anti-corruption ay dapat nakaugnay sa mga positive reforms, 'di ba? Para magkaroon ng investor confidence, para magkaroon ng higher consumption. Dahil kaya bumabagsak yung ating economy is not just because takot yung mga taong pumirma ng mga kontrata, kung hindi naman wala yung mga kailangan para mag-invest yung mga investors dito ay wala or very minimal, 'di ba? Yung lagi nating sinasabi na comparative advantage. Yung corruption naman sumabog lang yan ngayon eh. 'Di ba? Pero matagal na yan. Yung advantage natin, yung matagal na hindi naayos ng gobyerno. Kaya I think it's a false debate, no? Iwan ko na lang sa inyo mga public intellectual yung debate na yan. Pero dun sa mga self-proclaimed public, no, I really want this, sir. I can see the appeal of focusing on corruption kasi meron kang target eh. Itong mga trapo, mga kurakot, mga Zaldi, Hari, whatever. But the problem is that, katulad ng sinabi mo, isa sa pinakamalaking dahilan na mahirap pa rin ng Pilipinas or underperformance is we never developed manufacturing sector. We did not create sustainable development. Just the other way, si Altman, yung head ng yung ChatGPT OpenAI, sabi niya, yung isang sector na maging affected ngayon sa AI, and which is really growing, is yung BPO industry, customer service. Yes. Bugbog tayo dyan. Pag mawala yung customer service na yan, bugbog yung economy natin eh. Kaya I'm wondering, shouldn't we have also a serious discussion about industrial policy, other important issues, in addition and beyond corruption issue? I know you have to go na, Sir Ronald, but I just wanted to take get your take on this issue kasi I think I see the emotional appeal, the mobilization appeal, pero we have to go beyond just witch hunt or going after bad personalities and holding them accountable. Bakit hindi usapin ng centrality eh? Dahil corruption is linked with poor infrastructure. Corruption is linked to dynasties. Corruption is linked to cartels, which are linked to dynasties. Diba? Corruption is linked to a lot of other things. No? Kaya definitely, dapat ang ating analysis is more comprehensive. Definitely, our solution should be more comprehensive. Kahit may maipakulong tayo na marami, that is not enough. Dahil kinakailangan natin ng maayos na economic policy, fiscal policy, debt policy, energy policy, which will go hand in hand in improving transparency. So, hindi ko nakikita siya na hiwa-hiwalay. Nakikita ko siya conceptually, as a package of problems. Sir, I just mean from a campaign mobilization point of view. Kasi if you put the 10 factors there, mag-conference na lang, mag-workship na lang tayo, di ba? Pero kailangan bumper sticker eh. Halimbawa, anti-corruption. Ididikit mo yan sa impunity, anti-impunity. Di ba? Ang anti-impunity, anti-corruption, ididikit mo sa anti-dynasty. Di ba? Yung anti-dynasty, anti-impunity, eventually, ididikit mo sa pro-reforms.
Hindi pwedeng puro ka antay na lang na antay. Ngayon, iba-iba naman yung magsasalita dyan eh. Iba-iba yung mga talking heads mo dyan. May iba-iba kang parallel campaigns. Halimbawa, yung trillion peso march will focus on anti-corruption. The Truth Commission will focus on anti-impunity. Impunity, Atin rule of law. ito will focus on Chinese aggression. But they will complement each other. Diba? Yun ang sinasabi ko. No? May iba-iba kang mga complementary parallel campaigns, no? At particular moments, ito yung emphasis. Anti-corruption. At particular moments, pag pinasok nila yung Scarborough, it may shift towards anti-Chinese aggression, no? Kaya yun lang ang sinasabi ko, na hindi siya dapat hiwa-hiwalay o tilad-tilad. Usually may dotted lines yan. At particular moments, these lines become solid. No? Mahirap sabihin na centrality, that's a false one. I'm all for the false debate. Ang akin lang, Sir Ronald, is in terms of functional effect. Because if you, I mean, one of the things we're hearing right now, may mga tao nagsabi, na wag na tayo magbayad ng buwis. Lahat ng projects ng government i-stop na. Yung ganyan mindset kasi nag-evolve siya corruption focus. Kung ganun, that's a babaksak yung stupid economy proposal. natin. Yeah, but there That's people a stupid are doing proposal made by stupid people. So that. Stupid people are making corruption the central issue at the expense of everything. Yeah, wag mo na sila pansinin, baka mahawa ka pa. Hindi, kaya nga kita kinausap para maging immune ako. That was quick. Hey, Sir Ronald. On that note, I won't give them the time of day. These guys, no? Wala ka kasi sa social media, Sir Ronald. Ang daming... Yan ang problema pag nasa Oxford, ang daming iniisip eh. Eh, binabayaran kami to think, Sir Ronald. That's I'm paid to do this, okay? Don't take it away from me. Hindi ako public. Umuwi ka na lang dito. Sir Ronald, wag mo kalimutan year-ender event natin with Justice Carpio, tayong tatlo, and then si Krista yung magiging host. So, dun sa makasama natin, by the way, shout out, December 17, afternoon sa Manila House, magkaroon tayo ng public event. Ito na penultimate natin with Sir Ronald, with Justice Carpio, at para magpahinga ako ng konti, panel na lang ako. Si Krista na lang bahala magbuhat ng ating panel. Thank you so much, Sir Ronald Liamas. Oeg Zaramase, sayonara, Sir Ronald, and looking forward to seeing you again. Siguro, sana this time hindi maling prediction mo. Kinakabahan ako eh. Pag sinasabi mo Laos na si Aimee, bigla siyang nagkakaroon ng second life eh. So parang kinabahan ako. Oh my God, baka manalo si Aimee na naman. Pero muntik na siya matalo, number 12. Muntik talaga. Pero nung sinabi mo hindi talaga siya manalo, bigla siyang umakyat. Kaya... parang nakatulong, no? Parang nakatulong. Yun nga, feeling ko, sir, meron kang reverse. Pero tingin ko, mas ang stupidity ron yung campaign ng gobyerno. Kung inayos nila yung kampanya nila, baka para sa bayan. Number 12 would be number 13 siya. No? Although, Sir Ronald, we can only do so much. We're not the government. But, no? Sir Ronald, we don't have the resources or the wherewithal. In your defense, Sir Ronald, dahil nasa Wikipedia page may mali mong prediction on Aimee. Sir Ronald, in your defense, nakita mo may banat si number 13, si Good Morning, si Tulfo. May in-imply siya na minagic siya kaya hindi siya pumasok sa number 12. So, I don't know. Pwede natin lagay sa Wikipedia. For all we know, Ronald was correct. It's just that the outcome was massage. Pero mahirap talaga talunin ng mga Ilocano. Yeah, pero hindi ko maintindihan bakit sa amin sa Ilocos nung election time andun yung picture ni BBM at Aimee together na beshi. Eh sabi ko after everything Aimee did parang okay lang kay BBM na purong ganyan yung positioning ni Aimee kasi solid yung Ilocos sa kanya eh. Ang taas ng vote kay Aimee. Ikaw ina-underestimate mo regionalism eh. Malakas talaga no, hopeless case talaga tayo, Sir Ronald. Give up na tayo. Kaya sabi ko, Sir Ronald, magsama na kayo mga Tagalog sa amin, mga Ilocano. Otherwise, yayarin kayo ng kabila. Wala na kayong chance. Mga Tagalog sa amin kayo sumama sa Ilocano. We will all get together. Sumama muna kayo sa mga Kapampangan. Pag sumama kayo, tsaka kami sasama. Ayan na naman tayo, Sir Ronald. Bago tayo get more trouble, let me close this session. Sir Ronald, in fairness, hindi ka nadulas ha. I was looking for some dulas moment. Lalo kay Marcoleta and all. You're smart. At nakita ko tumitingin. I won't be provoked.
Sir, I'm Mm. impressed, but may utang ka pa sa akin. I-heckle kita soon. On that note, thank you so much, Sir Ronald. See you soon, my friend. God Sige. bless. Ingat See you ka and soon. safe. Bon voyage. Bon voyage. Yeah. See you soon.